case mapatalik si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over? Ayan kung sakaling matanggal si PBBM bilang presidente, are you ready to take over? Oo. Alam niyo sagot niya? Tingnan mo, bobo talaga nito, no? Malacanang. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Puta, ayun na nga lang yung trabaho mo, hindi mo pa naintindihan. Tanginang bobo talaga nito. So ngayon, ako no, meron po akong gustong i-share dito, no, na kinukumpara si Sara dito nga po kay Jose Rizal, kay Joseph Estrada. Inday Dustay, tinaguri ang babaeng version ni Erap. So, bakit naman Erap? O di ba nung binabasa ko to kanina, pwede ba 'yon? Pwede mo ba ikumpara si Erap kay Sara? O alam kong para silang tanga, di ba? Pero parehas ba? Pwede bang ikumpara si Sara kay Erap? So, sabi dito, si Inday Dustay ay halintulad kay Erap. May mga tao sa paligid niya pero karamihan ay oportunista at ginagamit lang siya. Katulad na nangyari kay Erap noon, kung si Erap ay may huweteng noon, si Dustay naman ay may pogo. So doon papunta yung narrative. So pag ganun pala. Sabi dito, ang mga realista ni Erap noon ay walang utak at puro emosyon ang gamit. Samantala, ang mga taga-suporta ng DDS ay parang robot. O sabi ko nga kanina, walang utak, walang emosyon, at agad naniniwala kahit anong sabihin ni Dustay at pamilya niya. Di ba? So actually may point naman. Mga similarities ni Inday Dustay at Erap. Carabao English. Oo nga, no? So paras nga po silang bobo mag-English, no? Si Erap at si Dustay. Hindi medyo nakaka-insulto naman kay Erap to. Kasi at least si Erap, mga kababayan, magaling mag-Tagalog. Puto si Sara, bobo na mag-English, bobo pa mag-Tagalog. Sabi pa dito, bobo. Mga taga-squatters, ang supporters, so grabe naman, ang hard naman ng mga to. Di ba? Hindi. Karamihan po ng mga follower ni Erap, mga informal settlers. Informal settlers naman, para maganda pakinggan. Pero yung mga supporter po ni Sara, diba? Mga Bisaya po yun. Alam niyo minsan ito kwento ko na naman to. Minsan kasi lumalabas ako minsan, di ba? Siyempre pumunta ng mall, kakain sa labas. Madalas po talaga may mga babati sa akin. Uy, Takero, kumusta ka na? Bla bla, etc. Minsan po kasi may mga pangyayari po kasi minsan na DDS yung nakakakilala sa akin. Minsan masama yung tingin sa akin. Di ba? Especially minsan kasama ko pa pamilya ko minsan, di ba? Kaya minsan lumalabas talaga ako nakatakot na rin yung mukha ko di ba? So isa sa mga ang racist ko ba? Isa sa mga sa mga palatandaan ko na DDS yung bumati sa akin. Pag sinabi nila Takiro, "Uy, Takiro." "Uy, Takiro." Hindi ko na pinapansin yan. Puta, DDS yun. Di ba serious? Di ba? Uy, Takiro. Wala, di ko na pinapansin yun. Bisaya yun, DDS yun. Hindi naman lahat ng Bisaya is DDS to be fair, hindi naman lahat ng Bisaya DDS. Pero na-stereotype po kasi ngayon na kapag Bisaya DDS, na-stereotype lang. Continue pa natin. Sabi pa dito. Sabihin, paastig pero wala namang utak. Totoo to. Puro astig pero wala namang utak. Mga oportunista sa paligid, hindi makadepensa sa sarili sa mga isyong nakapaligid sa kanya. Actually, si Erap, sa Erap. At least marunong si Erap dumipensa. Oo. Kahit pa paano, nakita ko si Erap dumipensa, si Sara talaga, wala talaga. Sikat sa masa, wala sa yan. Alam nyo, isa sa mga example dito, ito tinan nyo kung gaano kabobo si Sara. Kasi ang pinaka-point dito, bobo si Sara. So, itong ebidensya natin na bobo si Sara, tinan nyo to may video dito Tinatanong dito mga kababayan, kung naka-ready na ba si
Sara Duterte na mag-take over bilang presidente kung matanggal si PBBM. Siguro naman tayo naintindihan natin yung tanong, di ba? Tingnan nyo. Just in case mapatalik si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over? O yan kung sakaling matanggal si PBBM bilang presidente, are you ready to take over? Oo. Alam niyo sagot niya? Tingnan mo, bobo talaga nito, no? Just in case mapatalik si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over? The Malacanang. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Putang inan to, no? Ayun ang alam niyo mga kababayan. Bilang isang vice presidente, ang trabaho mo na lang is i-take over ang presidente ng Pilipinas ay natanggal o kaya incapable, ikaw mag-take over. Puta, ayun na nga lang yung trabaho mo, hindi mo pa naintindihan. Tanginang bobo talaga nito. Oh, ang linaw ng tanong ready ka bang mag-take over kapag si PBBM natanggal sa pwesto? Wala naman doon sinabi na, ikaw ba ay parte ng destabilization? Ikaw ba kasama sa para gumawa ng paraan para tanggal si PBBM? Wala naman pong ganun. Wala naman ganun. Ang pag-uusapan lang dito, ikaw ba ay ready na mag-take over pag natanggal na si PBBM? Puta, trabaho mo yan Ayun na nga lang yung trabaho mo. Hindi mo pa naintindihan. Ang bobo naman nito, men. O malamang, merong nakapagsita. Uy, Sara, anong klaseng sagot yun? O ngayon bumawi siya. Sunod na interview ito na. Ito yung sagot niya. Of course. There is no question about my readiness. I presented Of course. myself to you when I was a candidate for vice president with the understanding that I am the first in line in succession. Tinama niya na. Di ko alam bakit siya tinanong ulit ng ganon. Pero in the first place, ang bobo, men. Ang bobo talaga nito. Puta, nakakaya po mga kababayan yung sumusuporta dito. Ang bobo-bobo po talaga. Hindi lang nga siya parte ng gabinete. Nag-iisang trabaho niya na lang po mga kababayan. Napalitan ng presidente kung sakaling matanggal, no, sa anumang kadahilanan, hindi niya pa naintindihan. Tinan nyo Tuwan-tuwa pa siya dito, tinan nyo para makuha niyo yung point kasi gusto kong idiin Just in case mapatalik si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over? Walang sinabing destabilization, walang sinabing nagkakagulo, walang sinabing na parte ka ba ng kaguluhan, walang sinabing ganon. Ang sinabi lang, kapag natanggal ba si PBBM, nakaready ka na ba? Ayun lang po yung trabaho niya. Bilang vice presidente, ang palitan ng presidente, hindi niya pa naintindihan. Tanga! Case mapatalik si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over? The Malacanang. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Yan muna hindi ko sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Proud pa talaga. Yan muna hindi ko sasagutin kasi makakagulo tayo niyan. Ang alam po kasi ni Sara at saka ng mga bobong mga DDS, mga kababayan, is druga-druga. Parang ganito, druga-druga lang, tingnan mo. Hindi siya yan. Pag druga-druga mga kababayan, magaling si Sara. Pag druga-druga, usapan. Parang mga DDS, mga kababayan. Pag druga-druga, magaling sila. Pero basic rule of law, mga bobo. Nakita ko na sinabi niya na hindi siya yan. No? And sa tingin ko Oo nga, no? Obvious na guilty sa disturb. Oo nga, no? Tama nga, no? Oo nga. Wala namang disturb na sinasabi. Bakit magkakagulo? Oo nga, no? Gago talaga to. Alang yan to, no? It fits the profile of a drug addict. Na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay.
Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Ginagaslight nila yung mga nagmamalasakit sa kanila. Yan, ganyan. Nakita ko Ganyan, dyan siya magaling. Manira ng tao nang walang ebidensya, tsaka druga-druga. Ayun lang, ganun lang. O, di ba? Puta, gusto niyo yan? Proud kayo dyan?